sa mga kapuspalad at sa mga taong may kapansanan. Ito ang pangunahing mithiin ng ating kababayang si Kerwin Mayley sa kanyang gagawing paglangoy sa English Channel, ang isa sa mga pinakaabalang shipping lanes sa buong daigdig. Si Kerwin, na ngayon ay naninirahan sa Edinburgh, England, ay kapatid ng komedyanteng si Berwin Mayley. Target niyang kumpletuhin ang paglangoy sa English Channel sa loob ng 10 oras. Si Kerwin, na isang dyslexic, ay naharap na sa mabibigat na hamon sa buhay, kung kaya't batid niya kung gaano kahirap ang magkaroon ng kapansanan. At sa paglangoy sa English Channel, umaasang 33-year-old tanker na makakalikom siya ng sapat na halaga para makatulong sa mga charity works. Sino nga ba itong si Kerwin Mayley? At ano-ano ang ginagawa niyang paghahanda para sa misyong tawirin ang English Channel? Yan po ang ating aalamin ngayong gabi sa ating Sports Chat segment, kasama mismo ang ating kababayang si Kerwin Mayley. Alright, so hindi ko na kailangan i-introduce si Kerwin. Kerwin, bakit itong English Channel ang naging target mo? I think this is a fundraiser, ano? Itong gagawin mo na ito para kumbaga makatulong, kasi ito pong si Kerwin, mga kaibigan, meron siya nung sakit na parang dyslexic siya, no? Tama ba ako, Kerwin? Tama. So yung dyslexic po, katulad doon ng mga artista yan, no? Baka akala ho ninyo, simpleng sakit yan. Mga katulad nila Britney Spears, sina Tom Cruise, no? Ganito yung mga sakit nila, no? Si Snowbado, mahirap bumasa, no? Tama ba ako? Paano yung dyslexic? Medyo, mahirap magbasa, tsaka medyo nalilito ka pong numbers, normally, tsaka sa spellings. Kunyari, may mga letter A, ang basa mo parang letter B, gano'n? Parang gano'n. Kaya pagka naging words na, lalo ka nahihirapan. So is this one reason? Anyway, sa mga hindi ho nakakaalam, si Kerwin po, dati nating national paddler, no? Dati siyang member ng ating Dragon Boat rowing team, at siya rin po ay isang full-time swimmer, and in fact, nakapagturo ka pa yata ng swimming sa Edinburgh, ano? Sa Edinburgh, sa Scotland, sa Scotland. So ito ba yung naging way ng mga magulang mo? Para hindi rin, kasi naging part lang siya ng subject ko nung nasa Scotland ako. So, and then na-addict na lang ako for that. So sabi ko, why do I experiment myself para subukan ko rin. Then eventually na-addict nga ako sa open water. Parang hinubog ka rin ng Panginoon, no? Natahakin itong landas na ito, sinimulan ka sa rowing, tapos eventually tinrain ka na maging swimmer. Tapos ito na nga, yung English Channel. Hindi ba peligroso itong gagawin mo? Napakalamig ng temperatura dyan sa ano ba to? Dagat ba to? Ilog to? Dagat siya. Yeah, malamig, ano? And sabi mo kanina is under 18 degrees. 18 degrees siya. So, kailangan lang ng focus, and yung mind ko, hindi kailangan mag-give up. Once, ang pinaka-challenge dyan sa yung utak, hindi yung lamig. Pero once na nag-give up yung utak mo, yun yung ano. So yung English Channel, pwede mo kami bigyan ng konting idea? Ito ba na-scan mo na? Ano mo na? Nasilip mo na? Nasilip ko na siya, pero nagkaroon na rin ako ng time trial for that. Was 2 years ago. So okay naman sa English Channel din? Sa English Channel. Time trial. So nalangoy mo na siya before? Hindi pa. Bali, time trial pa lang siya. So there's a time trial of 6 hours. And, So lalang, ang pogi mo dyan talaga, no? Anyway, so it's gano'ng kalayo yung English Channel, yung babaybayin mo? About 34 kilometers, and in miles is about 21 to 22 miles. So mga ilang oras na lang, tuloy-tuloy ba yun? Walang pahinga? Meron. Every 2 hours yung practice ko, every 2 hours, and maximum of rest is like about 3 minutes to 5 minutes lang siya. Saan ka hihinto? Saan ka ano? Every 2 hours lang, sa gitna mismo. Sa gitna, pero nakalutang ka pa rin doon? Walang oasis, walang bangka na anuhan? Bawal kasi mag-touch din sa boat siya. So, ang feeding ko lang is, bibigyan lang nila ako through stick. And then, drinking water is like, ipapasa. So, ano yung hostility na makakaharap mo aside from doon sa lamig? Yung lamig, tsaka yung jellyfish. Jellyfish yung may mga jellyfish doon? Malalaki talaga. Delikado, nakakamatay na. Okay. Yung sting nila, and then yung mind ko lang, more on focus talaga sa mind. Tsaka alam ko, gaya na sinabi ni Sam, busy lane nito, no? Parang lahat yata ng mga barko, bangka, yate, na galing sa England, dumadaan doon, di ka kaya masagasaan? Hopefully, hindi naman. Kaya lang, medyo delikado kasi parang, kumbaga, ang tingin nila sa'yo is like yung snail. Ganun sila kaliit. Ganun ka kaliit, Parang langgam ka lang, no? Parang langgam lang talaga. So, paano gagawin mo? Magdadala ka ng turotot pag may barko to. Ano ba, paano? Hindi ko pa alam. Okay, pito yung sa Titanic, no? Kapak! May pito ka, di ba? Paano?
Basta susundan ko na lang yung boat and then... So may boat, may guide ka naman. may guide. Okay, that's good. Yung boat mismo, sila yung magpapalo ng face ko and then ako rin yung susunod sa boat. So, yung speed ko ang... Pero ang laman ng boat, isang tao lang siguro. Tapos yung guide mo. Depende rin. Kung may mga supporters, pwede rin doon. Pero ito, marami na ba nakagawa nito? And kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang unang Pinoy na susubok dito, Yeah, no? Sa ako English pala yung first Filipino na magsusubok ng English channel. Pero normally it's like 1,000 plus pa lang. Pero mas maraming... So, elite cast lang talaga yung nakatawid dyan, ano? Mas maraming naka-climb na ng Mount Everest kesa dun sa... Nakatawid dito? Katawid dito. Sa English channel? Wow. So, makakamatay din ito, sigurado. Yung hyperthermia. Oo nga, yun nangyari kay Jack, no? Sa Titanic, ano? So, wag mo dapat kilalanin si Rose para hindi ka maano dito, madisgrasya. Okay, pero ito, kung hindi ako nagkakamali, meron ka ng record yata na oras na gustong i-attain, ano? I-attain, yeah. The shorter, the better, pero... Ano ba shortest time doon? Kasi 34 kilometers, Yeah, so siguro the world record is 6 hours, pero at least ang target ko, at least 10 hours. Pero did you prepare yourself na ba for this? I mean, lumangoy ka ba sa mga malalamig, tapos sinubukan mo ba ng endurance mo? Nasubukan ko na siya. Well, my record is 14 hours and 5 minutes. So, yun ang record 14 ko. hours. So, kaya mo palang tumagal kahit mga almost 15 hours, ano? Kakayanin. Pero personal, ano mo, target mo is? 10 hours. 10 hours. Kaya mo kaya yun? The shorter, the better, yeah. Kailangan ko kayanin. Pero magkano ang pondo nakakailanganin mo dito, Kerwin? About 2,000 pounds. 2,000 pounds. So, 2,000 lang pala. Ibigay ko na sa'yo mamaya. 2,000 pounds. Sa ngayon ba meron ka ng ano? Meron ka na naiipon kahit paano? Meron naman. Pero I need some sponsors pa rin to yung para sa charities and stuff and paying for Pero Kerwin, aside from this, ito, kung makaipon ka ng pondo, so ang target mo alone is 2,000 pounds para doon lang sa gagastahin mo. Gagastahin ko. Doon sa yung goal. Goal, yeah. Pero after this, pero ang balak mo makaipon ng mas marami pa para dadalhin mo sa? For the charity. Saan yun? Sa Kids Foundation sa UK or pwede rin, still thinking kung anong charity ma-choose ko dito sa Philippines. So ano to, mga dyslexic din ba yun? Normally, mga disabled. I want to concentrate sa mga disabled So, yun. Bakit? Para magkaroon sila ng lighten na hindi hindrance yung pagiging disability nila. There's a way pa rin through sports para at least hindi lang yung disability ang nakikita nila. So I want to concentrate with the people with disabilities then. So sa ngayon, aside from yung attempt mo na to cross the English channel, ano pa ngayon ang pinagkakaabalaan mo? Ngayon, normally practice lang talaga as of now. More on practice. Kaya pala ang ganda ng katawan mo, no? Thank you. Pero kanina may mga nakita kami na pictures do na mayroon kaya tayong inatinan na isang malaki ang event. Yeah, kailangan ko kasi mag-practice din ng open water doon. So, yung para ma-adjust ko rin yung body temperature. So lahat talaga ng lahat talaga ng po pwedeng pag-ensayuhan, gawin mong preparation ginagawa mo. Para lahat. So gaano ka nakatagal nagpe-prepare for this I started mga 2 years ago lang. Wow. 2 years ago. Matagal na rin Matagal na rin talaga siya. Dito sa Pilipinas, di ka nag-ensayo? Nagpa-practice ako ngayon. Sa pool pa lang ngayon. Pero, swimming pool. Yeah, siguro nilagyan mo na yung yelo yung pool, no? Medyo mahirap kasi yung water niya medyo mainit. Mainit yung water niya. So, kailangan talaga at least kahit paano near doon sa negative 18. Negative, Okay. Anyway, so Kerwin, baka meron ka pang gustong mensahe na ipaabot, no? Gusto kang hinga ng mga tulong, no? Yung pong mga nanonood sa ating mga PBA teams, yan, Boss JB Bailon ng Powerade, Coca-Cola, baka may pwede tayong tumulong dito. Worthwhile po yung magiging endeavor nitong si Kerwin. Mensahe mo sa kanila, Kerwin. Yun lang, sana matulungan niyo ako to matulungan natin yung mga disabilities and tulungan niyo rin ako raise ng funds for my channel Swim. Yun lang po. So mahirap talaga ito, no? Kailan mo gagawin yung swim? My target date is July 26 next year. Next year? Next year. So ano yun? Ano ba yun doon? Summer. Hindi mo pwedeng gawin ngayon yun eh, no? Hindi. Dahil siguro sobrang yellow na. Mahirap siya dahil nag-freeze na yata ngayon. So July 21, with or without the budget, gagawin mo? Gagawin ko siya. Kailangan ko siyang gawin. For that. Okay. And sana maging successful ka sa iyong endeavor at huwag mo kaming kakalimutan dito. Bigyan mo kami ng mga update 1 week before and 1 week after no ng event mo para maibabahagi natin. Batiin mo na rin yung mga kamag-anak mo, sina Berlin. Nanonood siya ngayon. So, hi to my brothers and sa mga teammates ko. Julie Kerwin, maraming salamat sa iyo and good luck sa iyong attempt no na maging first Pinoy na nakatawid doon po sa English Channel.